Dahil sa pagtaba ng asawa ko at hindi pa marunong mag-ayos, nawalan ako ng gana, mas gusto ko pang laging lasing para madaling makatulog. Hanggang sa Dear Ate Vine. Ako si Nestor, 30 taong gulang, may asawa at may isang anak. Noong una, bago pa kami ikasal, ang lahat ay tila perpekto sa aking paningin. Ang asawa ko ay isa sa mga pinakamagandang babae na aking nakilala. Maputi at makinis ang kanyang balat, slim at maganda ang kanyang pangangatawan, at sa tuwing kasama ko siya, puno ako ng pagmamalaki at paghanga. Akala ko noon, ang ganda at anyo niya ay mananatiling ganoon habang buhay, at iyon ang naging batayan ng labis kong pagtingin sa kanya. Ngunit nagbago ang lahat matapos naming magkaroon ng anak. Ang dating hugis at balingkinitang katawan ay unti-unting lumaki at tumaba. Ang kanyang tiyan na dati ay makinis at patag, ay nagkaroon ng mga marka at mga guhit na parang mga kamot na naiwan bilang bakas ng pagdadala niya sa aming anak. Sa halip na makita ko ito bilang tanda ng kanyang sakripisyo at pagmamahal, nakita ko lamang ito bilang pagkasira ng kanyang dating ganda. Nawala ang paghanga ko, at kasabay nito ay nawala rin ang aking ganang lumapit at makisiping sa kanya. Sa halip na intindihin siya o kausapin ng maayos, pinili ko ang madaling daan. Nagsimula akong uminom araw-araw. Ito ang naging takas ko, upang mapawi ang inis na nararamdaman ko, at upang madaling makatulog at hindi na siya makausap o makasama pa ng matagal. Ang bawat pag-uwi ko ay lasing, at sa bawat pagkakataon, nararamdaman ko ang pagkabigo niya, ngunit isinawalang bahala ko iyon. Dumating ang gabing hindi ko malilimutan. Umuwi ako ng lasing na naman, namumungay ang mga mata at matatag ang amoy ng alak. Hinihintay niya ako, at nang makarating ako, nilapitan niya ako ng may lambing at pag-aalala. Tinatanong niya kung bakit ganoon na lamang ang ugali ko, kung bakit lagi akong lasing at tila iniiwasan siya. Nestor, ano bang nangyayari sa atin? Bakit parang lumalayo ka na? Tanong niya nang may halong luha sa kanyang mga mata. Dahil sa lakas ng alak at sa mga damdaming matagal ko nang itinatago, sumabog ang aking galit at pagkadismaya. Sa halip na maging mahinahon, sinigawan ko siya at ibinuhos ang lahat ng aking masasamang saloobin. Ikaw ang dahilan nito. Ikaw ang dahilan kung bakit ako umiinom. Tignan mo ang sarili mo. Dati ay maganda at makinis ka, pero ngayon ay ang taba mo na, puno ng marka ang katawan mo, at wala ka ng dating ganda. Hindi na kita gusto, at nawalan na ako ng gana sa'yo dahil sa itsura mo. Natahimik siya. Parang tinamaan ng kidlat ang kanyang mukha sa mga salitang binitiwan ko. Hindi siya sumagot, hindi siya nagalit. Basta na lamang siyang tumalikod at dahan-dahang pumasok sa banyo. Narinig ko ang pagbuhos ng tubig at ang mahihinang hikbi na pilit niyang tinatago. Doon ko naramdaman ang kaunting kirot sa aking dibdib. Ngunit dahil sa kalasingan, humiga na ako at nakatulog agad. Kinabukasan, pagmulat ko ng mata, agad akong kinabahan. Ang una kong naisip ay baka umalis na siya. Baka iniwan na niya ako dahil sa mga sinabi ko. Inasahan kong wala na siya, o kaya ay galit na galit at iiwan kaming magama. Ngunit laking gulat at hiya ko nang lumabas ako ng kwarto. Naroon pa rin siya. Gising na siya, at inihahanda na ang aking almusal at mga dadalhin ko sa trabaho. Ang kanyang mga mata ay namumugto pa rin sa pag-iyak kagabi, pero nakangiti pa rin siya ng bahagya nang makita ako, at inasikaso niya ako nang parang walang nangyari. Wala siyang binanggit tungkol sa aking mga masasakit na salita, walang sumbat, walang galit. Sa sandaling iyon parang binagsakan ako ng langit at lupa. Doon ko lubos na naunawaan ang lahat. Siya ang nagbago ng anyo dahil sa pagdadala at pagpapalaki sa aming anak. Ang mga marka at paglaki ng kanyang katawan ay patunay ng kanyang pagmamahal at sakripisyo para sa aming pamilya. Siya ang nagtitiis, siya ang nag-aalaga, at kahit na sinaktan ko siya ng labis, nanatili pa rin siyang mabuti at mapagmahal sa akin. Napagtanto kong ako ang tunay na mali. Ako ang nawala ng katinuan at pagmamahal. Ang hinahanap ko ay panlabas na ganda lamang, habang ang kanyang puso at pagmamahal ay nanatiling totoo at tapat. Nakaramdam ako ng matinding hiya at pagsisisi. Nais kong humingi ng tawad. Nais kong ibalik ang lahat ng nasabi at nagawa ko, at simulan muli ang pagtingin sa kanya hindi bilang isang babae na kailangang maganda lamang, kundi bilang ang asawa at ina ng aking anak na karapat-dapat sa buong pagmamahal at paggalang ko. Mula noon ipinangako ko sa aking sarili na babawi ako dahil haning tunay taganjay hindi nakikita sa salamin, kundi sa puso ng taong nananatili at nagmamahal sa iyo kahit sa mga panahong hindi mo sila karapat-dapat.